Inimbitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si US President Donald Trump na bumisita muna sa Ukraine bago ito makipagkasundo sa Russia. Sa isang panayam, sinabi ni Zelensky na dapat makita ni Trump ang mga epekto ng digmaan, kabilang ang mga sibilyang sugatan o nasawi, mga nasirang simbahan, ospital at mga bata bago magdesisyon tungkol sa anumang kasunduan. Ginawa nito ang panayam bago ang malagim na pag-atake ng Russia sa lungsod ng Sumy nitong linggo, kung saan 35 ang nasawi at 117 ang sugatan. Ayon sa Russia, target ng pag-atake ang pagtitipon umano ng mga sundalong Ukrainian gamit ang Iskander missiles, ngunit wala silang inilabas na ebidensya upang patunayan ito. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga leader ng Europa. Tinawag ng Germany at France ang pag-atake bilang malupit at isang malubhang krimen sa digmaan. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, patuloy ang pressure ng Europa sa Russia para sa isang tigil putukan na nakabatay sa mga kondisyon ng Ukraine. Hindi pa malinaw kung tatanggapin ni Trump ang imbitasyon ni Zelensky. Ang tanging opisyal mula sa kanyang kampo na bumisita sa Kyiv ay si Treasury Secretary Scott Bessent, na umano'y nagtangkang kumbinsihin ng Ukraine na ipagpalit ang kanilang yamang mineral kapalit ng tulong militar na tinanggihan naman ni Zelensky. Habang isinusulong ng Amerika sa ilalim ni Trump ang negosasyon para sa kapayapaan, patuloy pa rin ang pananalaki ng Russia na ayon sa UN at iba pang bansa ay labag sa batas ng digmaan. Ang naturang pag-atake sa Sumy ang pinakanakamamatay na pag-atake sa mga sibilyan ngayong taon. Tinatayang daang-daang libo na ang nasawi o nasugatan sa magkabilang panig mula ng salakay ng Russia ang Ukraine noong February 2022 at ayon sa United Nations, mahigit 7 milyon na rin ang napilitang lumikas at naging mga refugee. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.